Lord, in your likeness, righteous in your way. Let us be a praise. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Make us holy, Lord. Make us holy, Lord. We pray. This is our prayer, God. In your likeness, righteous in your way. Let us be. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Purify your people, Oh, hallelujah. Purify your people, Purify our hearts. Purify our souls. Make us free in your presence, O God. Oh, hallelujah. Palakpakan ng Diyos na dakila at walang katulad sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Batiin po natin ang ating mga katabi. Sabihin niyo po, pinagpalang hapon sa iyo, kapatid. Tanungin niyo po, meron ka bang prayer request? Meron. Prayer request. Sabihin mo sa iyo, kapatid, wow, answered prayer ka na. Wow, answered prayer na. Amen. Naniniwala po ba tayo answered prayer na? Hallelujah. Ang Diyos ay punong-puno ng pagpapala sa mga taong nagtitiwala. Amen? Kaya sa oras na ito, awitin natin sa Panginoon ang lubos-lubos na kagalakan, kalakasan, kagalingan na bigay ng ating Diyos. Hallelujah! Ako'y napapawaw! Napapawaw na wow talaga. Amen! Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa tahanan mo, Panginoon. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa Minsan pa sabihin mo sa iyong katabi, ako'y napapawaw! Ako'y napapawaw na wow talaga. Amen! Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa tahanan mo, Panginoon. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa presensya mo. Lubos-lubos ang kagalakang bigay ng Diyos! Lubos-lubos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Kagiyayan ng makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan, ika'y aming sasambahin, magpakailan pa man. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa tahanan mo, Panginoon. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa presensya mo. Ang bigay ng Diyos! Puso-puso ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Shaddai ang pangalan! Ang Diyos ng kapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan, ika'y aming sasambahin, magpakailan pa man. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga sa tahanan mo, Panginoon. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw na wow talaga. Ako'y napapawaw
na wow talaga sa presensya mo. Mas lubos ang inagalagan, palakasan, kagalingan, kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan, ika'y aking sasabayin magpakailan pa man. Lubos-lubos ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, kapayapaan sa'yo lamang matatagpuan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang kanyang pangalan, ika'y aming sasabayin magpakailan pa man. Lubos ang kagalakan, matatagpuan. Dakilang Diyos na makapangyarihan, El Shaddai ang iyong pangalan, ika'y aming sasambahin magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Magpakailan pa man. Wow na wow! Amen, sabihin nyo nga po, wow na wow! Wow na wow! Dapat po maging habit natin sa umaga, sa bawat pagising natin, sabihin nyo po, wow, thank you Lord, ginising mo po ulit ako. Amen? Sabihin nyo nga po, wow, thank you Lord! Wow, thank you Lord! Amen po. Yan po ang lagi nating sabihin sa umaga sapagkat tuning ang himala, lagi na tayo po ay nagigising sa bawat umaga. Amen? Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaligtasan na kaloob sa atin. Kaya naman sa oras na ito, hayaan po nating awitin naman natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi nga po ng Psalm 84 verse 1 to 2, how lovely is your dwelling places, O Lord of hosts. My soul longs faint for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Patuloy tayong umawit sa Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na dakila na nagmahal sa atin, kaya naman ipakita, iparamdam po natin at awitin natin ang pagmamahal natin para sa Diyos. Amen? Taas mo po ang iyong kamay, kung kaya mo pong itaas, bilang tanda ng pagsuko sa ating Diyos na dakila. Hallelujah.
give you praise. We give you honor, you Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh my God. I love you, Lord. Worship you, Lord. Oh, thank you, Holy Spirit. To God be the highest glory. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me. Love His holy name. Bless the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy name. Praise
aming Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka magpakailanman. The years you make it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah hoped to be, through your words to take the plan, they just could not understand. You must know some word was done to the frailty of your son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. It's a way you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Its duration still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Hesukristo ang aming Panginoon na tanging tagapagligtas, narito kami ngayon lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, at buong puso, Ama, na dumadalangin kami po inyong kahabagan. Bilang iyong mga anak, nais namin, O Diyos, at hangarin ng puso namin, makasunod sa banal mong kalooban. Kaya dumadalangin kami, O Diyos, pagpalain mo ang aming puso. Pagkalooban mo kami ng puso at espiritong handang sumunod sa kalooban mo, Diyos. Sapagkat ang pagsunod sa iyong kalooban, Ama, ay higit kaysa ano pa manghain, Panginoong Hesukristo. At dalangin din namin, Panginoong Hesus, punuin mo kami ng kabutihan meron ka, kabutihan na dapat naming magawa sa aming kapwa, sapagkat ang sabi mo, Diyos, ang paggawa namin ng mabuti sa aming kapwa ay isang handog na iyong kinalulugdan. Dumadalangin kami, dakilang Diyos, pagpalain mo ang puso po namin, ang mga salita mo, O Diyos, na patuloy Ama magdadala, maghahayag sa amin ng iyong kabutihan. Salita, Ama, na ipaunawa mo sa amin sa hapon pong ito upang patuloy naming mabatid ang mabuting nais mo, Panginoong Hesus, at patuloy kami maging instrumento ng iyong kabutihan para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Dinggin mo, Ama, ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon at kasihan kami ng iyong banal na kapangyarihan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay
harapan at ginawa. Purihin ng Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah, Purihin natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, kabanata po ay 20, simula mga talata 20 hanggang sa mga susunod na talata. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Ang hirap na babatahin ko, opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Sa Kanya lamang ang lahat ng kaluwalhatian, karangalan, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Kamusta na kayo? Magaling na, mayaman ka, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginawa at matagumpay. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. At lahat ng matagumpay, pwede nang maupo. Muli po isang mapagpala at magandang araw po sa inyong lahat. At kayo po ba'y pinagpala ng Diyos sa araw na ito?
Sabihin mo sa katabi mo, sister, pinagpala ako sa araw na ito dahil nakasama kita. Amen. Pagpapala ba? Pagpapala ba ang bawat isa sa atin? Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil yan ang nais ng Panginoong Jesus, sabi niya, ayon sa aklat ng Hebreo, huwag nating kaligtaan ang dumalo sa pagtitipon tulad nito upang palakasin ang isa't isa. Amen? Kaya sa bawat pagdalo natin sa gawain ng Panginoong Jesus, ang bawat pagdalo mo ay pagpapala sa isa't isa. Amen? Nakapagbibigay ng kalakasan. Kaya kapag wala ka sa gawain ni Lord, isipin mo na lang marami ang manghihina. Di po ba? Pero kapag naruroon ka sa gawain ng Panginoong Jesus, lagi nating isipin, magiging kalakasan ka ng bawat isa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Taas nga po ang kamay dito ng mga nanay. Ayan, lahat po, Ang bawat nanay may pangarap sa kanilang mga anak. At walang nanay na kung saan ay naghahangad ng hindi mabuti para sa kanyang anak, kundi lahat ang hinahangad ay para sa kanilang ikabubuti at naghahangad ng isang magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak at tanging hangarin ng nanay at pinagsusumikapan ng isang ina ay lagi na kung saan ang kanyang mga anak ay mailagay sa isang maganda at mabuting kalalagayan. Amen? At dito po sa atin po na binasa, ang ina po ni Santiago at ni Juan nung oras na yan ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo dahil may kahilingan siya sa ating Panginoong Jesus. Isang kahilingan na natatanaw niya, yun ang kinakailangan ng kanyang mga anak para ang kanyang mga anak ay mapabuti. Amen? Magkaroon ng magandang kinabukasan at alam niya, ang tanging makapagbibigay nun sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan, dahil po bilang mga magulang o ina, minsan ay tayo po ay may mga karanasan, mga hirap na dinaanan sa buhay po natin, na yung mga hirap at tiisin na ating naranasan sa buhay ay hanggang maari ayaw natin daanan ng ating mga anak. Amen? Kung ano man yung hirap na yun, lagi natin naiisip na kapag ako nagkaanak, nagkapamilya, yung hirap na to ay sisikapin ko na wag madaanan. Di ba? Wag na kung saan po ay maranasan ng aking magiging anak. Subalit mga kapatid sa Panginoon, yung mga karanasan na yan, yung mga hirap na yan na ating naranasan ng isang magulang ay mga karanasan na nagiging daan para na kung saan matuto natin tanawin kung ano yung makakabuti para sa atin. Amen? Na yung mga karanasan na yan minsan sa buhay po natin, yan ang humubog po sa ating pagkatao. Yan ang humubog sa ating pagkatao na minsan dahil po dyan ay nagagawa po natin na ang tamang pakikitungo sa ating kapwa. Tanawin natin tamang pakikitungo sa ating kapwa na sa gitna ng mga hirap po natin, nakikita po natin na tawag po nito, yung pangangailangan natin sa isa't isa. Amen? Yung mga tao sa paligid po natin, dahil sa hirap minsan ating nararanasan, sila po ay mga tao na mahalaga po para po sa atin, na mga tao na kung saan po ay sa panahon ng ating mga paghihirap, sila yung mga taong nalalapitan natin para hingian ng tulong. Natututo tayo magpakababa para lang na kung saan ay sa oras ng ating mga naranasang kagipitan, magpakababa, lumapit sa ating kapwa para humingi ng tulong. Amen. Na dumarating po sa mga hirap na yan na ating nararanasan, yan ang nagtuturo sa atin na minsan na huwag tayo magiging makasarili, kundi tanawin natin na may kapwa po tayo. Amen? Mga taong linapitan natin maari sa panahon ng ating mga kagipitan, kahirapan naranasan, na yung tulong na
na nakakamta natin sa kanila, tulong na binibigay nila sa atin, mga kapatid, hindi ipinagkakait kapag tayo lumalapit, ay tulong o kabutihan na itatanim sa puso po natin. Kabutihan na itatanim sa puso po natin, na kung saan pagdating ng panahon, kapag ikaw naman ay nasa kaluwagan at may lumalapit sa iyo nangangailangan ng tulong, kabutihan din na ibibigay natin sa kanila. Dahil yung kabutihan na yan na kung saan ay nararanasan natin sa mga taong naging handang tumulong sa oras nating kagipitan kapag tayo lumalapit, ay kabutihan na siyang naitatanim sa puso ng bawat isa po sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na kung saan humuhubog ng ating pagkatao para na kung saan yung mabuti ay patuloy po nating matutunan gawin sa buhay po natin. Minsan, ayaw na maranasan iyan ng ating mga anak. Pero alam mo kung paano hinubog ang buhay mo ng karanasang iyan. Amen? Pero dahil ayaw natin minsan yan maranasan ng ating mga anak, minsan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, yung mga karanasan na humubog ng ating pagkatao, hindi na po nila nararanasan. Amen. Kaya minsan, bilang isang magulang, minsan po mga kapatid, hindi lang basta magulang ang tingin sa iyo ng iyong mga anak, minsan katulong. Amen. Ayaw mo silang maghirap, ayaw mo silang turuan minsan na kung saan natututong gawin yung mabuti na natutunan nating gawin nung tayo naghihirap. Kaya minsan, dahil ayaw mo maranasan yon, bilang magulang gusto mo ibigay sa kanila yung magandang buhay, maluwag na buhay, na minsan tingin nila sa atin ay parang katulong na kung saan ay obligasyon nating ibigay sa kanila kung ano yung gusto at kailangan nila. Amen? Kaya kapag hindi mo na ibibigay minsan, para bagang hindi magulang ang trato sa iyo. Amen. Dumarating po yan kasi hindi nila naranasan yung talagang paghuhubog ng kahirapan na atin noon naranasan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Na makita natin, minsan hindi po na ibibigay nila yung talagang pagrespeto sa isang magulang. Amen? Na kapag hindi na ibigay ng isang magulang, yung talagang pangangailangan at yung bagay na gusto po nila, minsan makikita mo, para pa sila ang may karapatang magalit. Di po ba? Na minsan, dala-dala nila iyan sa mga kapwa nila sa paligid, mga kapatid, na minsan ang tingin din po nila sa kanilang kapwa ay katulong na hindi dapat gawa ng mabuti, kundi mga tao na ay dapat gumawa rin ng mabuti lang para sa kanila. Kasi doon natin sila hinubog saan ibigay ng ibigay kung ano yung tama, kung ano yung gusto, dahil ayaw natin silang hubugin sa pangitan ng pagtuturo saan, mga kapatid, ay matuto silang gumawa minsan ng mabuti. Mahirapan man lang, alang-alang sa kabutihan na dapat nilang matutunan gawin. Palakpakan po natin at papurihan ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa atin pong Ibanghelyo po, ito po yung panahon na ito saan ang Panginoong Hesus ay malapit nang pumasok sa yung matagumpay na pagpasok ni Hesus sa Jerusalem, ng oras na yan, na natatanaw po ng ina nila Santiago at Juan na ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit nang maghari. Malapit na maghari ang Panginoong Hesus sapagkat marami ng tagasunod ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa maraming kababalaghang ginagawa ng Panginoong Hesus, dahil sa kapangyarihang nakikita po nila na ginagawa ang ating Panginoong Jesucristo, na sa tingin po nila ay karapat-dapat siyang gawing hari ng Israel. At natatanaw nila iyon nung malapit na makapasok ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem po, natatanaw nila na malapit na magkaroon ng hari po ang bayan na ito ayon sa kanilang mga inaasahan. Kaya bago dumating yung pagkakataon na yan, natanaw na po yan ng ina nila Juan at Santiago nung sandali po na yon, kaya kumilos na yung kanilang ina. Amen? Kumilos na yung kanilang ina para na hanggang
kung ano yung makakabuti para sa kanilang anak. Hindi masama po yun. Amen? Talagang bilang isang magulang o ina, maari ama, talagang tatanawin mo talaga, mga kapatid, yung para sa kinaharap o kinabukasan ng iyong mga anak. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At dahil po dyan, mga kapatid, nangarap po itong ina na ito at lumapit sa ating Hesukristo at hiniling niya sa ating Panginoong Hesus na kapag naghari na ang ating Panginoong Hesukristo, ang dalawa niyang anak ang siyang umupo sa kaliwa, ang isa naman ay sa kanan. Magandang kalalagayan po iyon. Di po ba? Magandang kalalagayan po yon yung kanyang natatanaw. Kasi alam niya, kapag ang kanyang mga anak ay naririyan sa ganong kalalagayan, alam niya mapapabuti, mapapaganda ang buhay ng kanyang mga anak. Kaya yun ang kanyang hiniling po sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, ipinahayag po sa kanila o ipinapaliwanag ng ating Hesukristo yung kanilang natatanaw sa ating Hesukristo na ang ating Panginoong Hesus ay magiging hari. Amen. Natatanaw nila at inaasahan nila na siya po ay magiging hari po ng Israel, ay ipinapakita sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo na yung kanyang pagiging hari ay hindi sa pamamagitan ng nakikita nilang himala. Na ginagawa ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging hari, ang sabi po ay hindi po na kung saan sa pamagitan ng kapangyarihan, mayroon siya, pagpapagaling na ginagawa niya, pagbuhay ng patay na ginagawa ng ating Hesukristo. Bagkus ipinapakita po dyan ng ating Panginoong Hesukristo, siya po'y itatanghal lamang na magiging hari kapag, mga kapatid, na pagtagumpayan niya yung hirap na kanyang daranasin. Amen? Hindi sa magiging karapat dapat na hari dahil gumagawa siya ng himala. Hindi sa magiging karapat dapat na hari dahil po nagpapagaling siya may karamdaman, bumubuhay siya ng patay, kundi ang sabi ng Hesukristo, ang kanyang pagiging hari ay malubos lang, magaganap iyan kapag napagtagumpayan niya ang mga hirap na kanyang dapat danasin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, na nais ng ating Panginoong Hesus, yung mga hirap na yun na kanyang dadanasin, mga kapatid, ng ating Hesukristo, ay matanaw iyon ng kanyang mga alagad. Amen? Matanaw iyon ng dalawang nagnanais na uupo sa kanyang kanan at uupo sa kaliwa. Na kung ang Panginoong Hesus ay magiging karapat dapat na hari sa pamamagitan ng hirap na dapat niyang pagtagumpayan sa buhay niya, na isipakita ng Panginoon sa dalawang ito, pwede rin kayo umupo sa kaliwat kanan ko kung dadanasin nyo at mapagtagumpayan din ang hirap na daraanan ko. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Hallelujah. Mahirap lumapit kay Lord. Sabi natin, Lord, palakasan to. Kay Lord walang palakasan Para sa Panginoong Hesus, kung nais mo ng palakasan, gamitin mo ang lakas mo na yan sa anumang hirap na pwede mong danasin alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinapatanaw po ng ating Panginoong Hesus na huwag nyo akong tingnan magiging karapat dapat na hari ninyo dahil nga po doon sa nakikita nyong ginagawa ko. Kasi baka pag nakita nyo akong pinaparusahan at ipinapako sa krus, baka makalimutan nyo yung pangarap nyo. Amen? Baka yung hangarin yung umupo sa kaliwat kanan ko, baka sabihin nyo, hindi bali na lang. Hindi po ba? Totoo po yan, kasi makikita natin paano mo sa kikilanli na hari, yun ang kanyang dinaranas, pinahihirapan, ni mismo sa sarili niya, wala siyang magawa. Di po ba? Paano kung yun ang iyong nakikita na inaasahan mo sa tao na to, may maaasahan kang mabuti, pero mismo sa sarili niya, wala siyang magawa. Baka lahat mong pangarap na nakikita at natatanaw sa kanya, kakalimutan mo na. Di po ba?
At yan ang nais lang na ipakita din po sa kanila ng ating Penso Kristo. Hindi sila nagkakamali na kilanlin siyang hari. Amen? Na kilanlin siyang hari, subalit bilang hari, magaganap lang ang kanyang pagiging tunay na hari kapag nagpagtagumpayan niya ang lahat ng hirap ng iyan na dapat niyang tiisin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. May pinapaliwanag dito ang ating Panginoong Hesus sa mga tao na naghahangad po ng, sandali na ito, naghahangad na umupo sa kanan ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ito ang tandaan nyo. Ang sabi niya, ang mga hintil, sabi po ng Panginoong Hesus, ang namumuno sa kanila, ang sa nilang kinikilalang hari. Ang dinadakila, ang siyang nasusunod. Ipinaparating ng Panginoong Hesus sa mga tao na ito, kung yan ang inyong magiging pananaw, kaya naghahangad kayo. Amen. Kaya naghahangad kayo ng katungkulang iyan, upo kayo sa kanan, upo kayo sa kaliwa. Kung hinahangad nyo yan dahil nais yung maging katulad, kung ang natatanaw nyo ay ang katulad ng mga nangyayari sa mga hintil ng kanilang panuntunan, kaya nais nila na kung saan naririyan sila sa kalalagayan pong iyan dahil para sila paglingkuran, para sila ang susundin. Amen. Pinapakita yan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, kung yan ang inyong magiging pananaw. Amen. Na nais niyong umupo sa mga upuang iyan para kayo ay paglingkuran. Amen. Para kayo ang gawa ng mabuti, para gawin ng mga taong nasasakupan ninyo kung anong makakabuti para sa inyo. Amen. Pinapatanaw iyan ng ating Penso Kristo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yan ang panuntunan ng mga taong makasalanan. Ang panuntunan ng taong makasalanan, naghahangad na kung saan makaupo sa mga kaupuan na yan, magkaroon ng mataas na mga katungkulan sa daigdig na to, para sila kilanlin, para sila dakilain, para sila paglingkuran. Para gawin kung anong gusto nilang makakabuti para sa kanila. Amen. Maganda yung pangarap. Maganda yung pangarap. Na kung saan, kapag sila nakaupo doon, magiging maganda ang buhay po nila. Amen. Kung ang kanilang tinatanaw ay yung katulad ng pananaw ng mga hintil, kaya uupo doon para mapaglingkuran. Para gawin kung anong makakabuti para sa kanila. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo nung sandali na yan, tika muna. Amen. Tika muna. Sabi ng Panginoong Hesus sa 2 ito. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung nais yung maupo sa kaliwat kanan ko, ito ang dapat niyong gawin. Amen. Ano yung pinapagawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga taong ito, sa kanyang mga alagad, ay ganito, hindi kanon dapat ang inyong mga pananaw. Kung kayo nagnanais na kayo ang paglingkuran at gawa ng mabuti, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung ang hinahangad nyo ay ang luklukan na inilaan ng aking Ama sa kanyang mga pinaghandaan, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, dapat kayo ang gumagawa, hindi kayo ang ginagawan ng mabuti. Kayo dapat ang naglilingkod, hindi kayo ang pinaglilingkuran. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Na parang ang ating Panginoong Hesus, huwag niyong hangarin iyan dahil sa gusto niyong gawan kayo ng mabuti. Pero kung nais niyo talagang marating yung luklukang iyan, na inilaan ng aking Ama sa mga pinaglaanan niya, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Panginoong Hesus, gumawa kayo ng mabuti. Gumawa kayo ng mabuti na siyang magdadala sa inyo sa mabuti. Amen. Gumawa kayo ng mabuti
ng siyang maglalagay sa inyo sa dapat yung kalalagyan na mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ang panuntunan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang panuntunan ng ating Panginoong Hesus, kung hinahangad mo na kung saan mailagay ang buhay mo sa isang magandang kalalagayan, ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag mong hangarin yung hinahangad po ng taong makasalanan na sila'y uupo dyan para paglingkuran. Kundi ang sabi ng Panginoong Hesus, kung nais mo ng upuang iyan, hayaan mo na marating iyan, makuha mo yung upuang iyan sa pamamagitan ng gagawin mong mabuti. Purihin po natin ang ating Jesucristo na ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ang nagpapakababa, ang siyang itataas. Amen. At ang nagpapakataas, siyang ibababa. Hindi po ba? Kaya ang sabi nga, wag mo munang hangarin yung taas. Doon ka muna sa baba. Amen? Kasi kapag dumaan ka sa baba, malamang maingat ka. Amen? Maiingatan mo na huwag kang mahulog. Amen? Pero kapag dumaan ka agad sa taas, hindi mo alam. Amen? Hindi mo alam kung gaano kataas ang babagsakan mo. Pero kung dumaan ka sa baba, alam mo mga kapatid, na hindi mo nababalikan yung babang iyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ito ang nais ng Panginoong Hesus. Hayaan natin na ang magdadala sa atin doon sa tinatanaw nating makakabuti sa atin ay yung mabuting dapat natin munang matutunan gawin. Amen? Okay lang ba ho sa inyo yan? Sabi nila yan ang talagang panuntunan ko. Kung nais ninyo, ako mismo, kung nais na tinatanaw nyong magiging hari, bago ko makamtan yung pagiging trono na iyan, diba? Ang sabi nga po ay sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 12, talata po ay 2, sinasabi po ron, ituon natin ang ating paningin kay Hesukristo. Amen? Na ngayon ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Paano siya nakarating doon? Ang sabi po, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Hindi niya ikinahiya ang ipako sa krus bago niya marating yung kanyang kinaroroonan noon. Amen? Yung kahiyang-hiya na kung saan dapat sapitin ng tao sa daigdig po na ito, yung masabi po natin ay karanasan ng tao na tila bagay pinakamahamak na dapat daanan ng tao sa daigdig po na to. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kinahiyang daanan iyan, marating ko lang yung kinaroroonan ko ngayon. Purihin po natin ang ating Jesucristo na bilang naghahangad ng makasama ng Panginoong Hesus, sinasabi ng ating Jesucristo, ito rin ang inyong dapat paghandaan. Ito rin ang dapat ninyong daanan para marating nyo ang aking kinaroroonan. Amen? Sabi nga no turning back. Amen? Andito na tayo. Tinatahak na natin yung isang daan na alam natin magdadala sa atin sa tunay na ikakabuti po natin. Amen? Nagsisimula na tayo, ginagamit na tayo ng Lord sa kabutihan na bilang pagdala niya sa atin dito, tinuturuan na tayo ni Lord kung ano yung mabuti na dapat nating gawin, pagpatuloy na natin. Amen? Kung wala ka sa gawain ng ganito ng ating Jesus, kung gagawa ka kung hindi ka gagawa ng mabuti, ganun din, may problema ka pa rin, may suliranin ka pa rin na dadaanan. Bali na lang na kung saan ay may suliranin ka, pero gumagawa ka ng mabuti na alam mo, dadalhin ka sa ikabubuti mo. Anumang suliranin ang ating pinagdadaanan dahil sa kabutihan pong iyan. Amen? Now, hindi tayo dapat sumuko, bagkus dapat tayo magpatuloy, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Andiyan pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Pumalakpak nga pong lahat ng gising. Ayan. So, maganda po at natitiyak kong nakikinig kayo. Amen? Diba? Dito po, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang sabi ng Jesus, tulad po ng anak ng tao na parito, hindi upang paglingkuran,
kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ako ang nais ninyong umupo sa aking kanan at kaliwa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, tulad ko, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang buhay para sa ikatutubos ng marami. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ikatutubos ng marami. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 10, naparito ang kaaway para magnakaw, magwasak at pumatay. Naparito ang ating Panginoong Hesukristo para magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Paano natin makakamtan yung sinasabi niyang isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay na ibibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo? Para mangyari po yan, mga kapatid, kinakailangan maalis ka niya muna sa kamay ni Satanas. Amen. Yung buhay na ganap at kasiyasiyang naisibigay sa atin ng Panginoong Hesus, hindi natin iyan makakamtan habang tayo ay nasa kamay ni Satanas. Amen. Kaya para mawala tayo sa kamay ni Satanas, kinakailangan tubusin tayo ng ating Panginoong Hesukristo nang sa ganon madala niya tayo sa isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. At makikita po natin iyan na sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay tinubos ng ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa Ebanghelyo o sa sulat ni Pablo, sa mga taga-Roma, kabanata po ay 3 at talata po ay 25, sinabi ng Panginoong Hesus, siya ang itinakda ng Diyos na magiging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng tao. Nagtimpi po ang ating Panginoong Hesus na alam po natin na hinayaan muna ni Lord sa kamay ni Satanas ang taong makasalanan. Amen? Pero ang sabi po, dumating ang punto na hindi niya na kayang tiisin. Hindi niya na kayang tiisin, hindi na kaya magtimpi pa ng Panginoong Hesus na makita kung anong ginagawa ni Satanas sa buhay po ng tao. Para po ito nung panahon ni Moises, na nung makita po ng yung kalalagayan ng bayang sa Ehipto, na sila po'y pinahihirapan, ang Diyos po hindi na nakapagtimpi, kundi bumaba na ang Diyos, kinausap si Moises, para si Moises ay gamitin, para na ang bayang Israel ay mapalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. At ang ating Panginoong Hesukristo, nagtimpi po sa mahabang panahon, na kung saan ay para baga tayo po'y hinayaan na lang sa kamay ni Satanas, subalit dumating ang oras na hindi niya kaya nang tiisin iyan. Hindi niya na kaya na makita pa na tayo po ay nasa kakalagayan na kung saan tiyak na dinadala ni Satanas sa ating tiyak na kapahamakan. Kaya mismo ang Panginoong Hesus ang sabi po dyan, siya ang itinakda ng Diyos na magiging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo, tayong lahat ay matubos sa kasalanan, maibalik muli sa pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ginawa po yan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na dahil sa pag-ibig po ng Diyos, tayo po ay natubos. Tayo ay natubos. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi po dyan ng ating Hesukristo, na parito ako para ialay ang aking buhay, ihandog ang aking buhay para sa ikatutubos ng marami. At dahil sa pag-ibig na yan, natubos po tayo, mga kapatid. Ang ating pananampalataya, ang sabi po, ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yung pananampalataya natin nakatuon doon sa utos ng Diyos. Na sa pamamagitan ng utos na binigay ng Diyos kay Moises, Diyos po ay umaasa na ang tao po ay magbabago ang buhay sa pamitan ng panuntunan na binigay niya kay Moises, ang tao ay gagawa ng mabuti. Pero alam po natin, bigo pa rin po. Hindi natin kaya, hindi kayang gawin ng tao at sundin ang utos na iyon dahil sa kasalanang naghahari sa
buhay ng tao. Pero ang Diyos po ay nagpapadala pa rin ng propeta na sa kabila ng ating pagiging pagsuway ng tao sa kaloob ng Diyos, ang Diyos pa rin po ay nagpapayagsimitan ng mga propeta na kahit hindi nyo yan nasunod, may pag-asa pa din. Amen. May pag-asa pa rin na nakalaan po sa inyo at ang pag-asa pong iyan ay walang iba kundi ang pagdating ng Mesiyas, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, na ang katugunan ng pag-asa sa buhay ng makasalanan ay yung gagawing tubo sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya yung pag-asa, mga kapatid, hindi yan pag-asa na kung saan, kasi pag sinabing pag-asa, hinihintay pa lang natin iyan. Amen? Pag-asang inaabangan natin na dumating. Pero yung pag-asa, hindi darating, dumating na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dumating na iyan kasi dumating na yung may dala-dala ng ating pag-asa at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kung ano yung mabuting nakasaad sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, yung lahat ng mabuting iyan nasa atin na, hihingiin mo na lang. Amen? Hihingiin mo na lang kasi dumating na ang may dala ng lahat ng mabuting panukala ng Diyos para sa atin lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay dala-dala na sa atin ng ating Panginoong Jesus. Eh mga kapatid, pag sinabing pag-asa, hindi po yan kinakailangan na antayin mo pang dumating. Andyan na. At kung ano po yung mabuting dala-dala niyan, andyan na, nakalaan na sa iyo. Hingin mo na lang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. May nais po ako sa inyong basahin. Ito po, alam po natin, ito yung istorya ng mabuting Samaritano. Na ang isang tao ay lumapit sa Panginoong Jesus, ang isang dalubhasa sa kautusan, ay lumapit sa Panginoong Kristo, ang isang eskriba at nagtanong nung sandali na yan, pinakamahalagang utos sa kautusan at sinabi ng Panginoong Hesus, ang mahalagang utos ay ang ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ang ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At dahil ayaw niya mapahiyan, sabi ng eskriba na ito, sino ang aking kapwa? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nagkwento siya tungkol po sa isang mabuting Samaritano na may taong hinarang ng mga tulisan, bog, iniwan na halos patay nung iwan. At may dumaan nung oras na yan na mga lingkod ng Diyos, ng Levita, ng saserdote, nung oras na yan. Pero nung makita po yung tao na nakahandusay, ay tiningnan lamang at nilampasan po nila. At dumating yung isang tao na tawag po dito sa istorya po, yung mabuting Samaritano. Yung mabuting Samaritano, kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, bumaba siya sa kanyang sinasakyan, nilapitan ng tao pong iyon, nilapitan at ginamot ang kanyang mga sugat. Ginamot ng tao iyon yung kanyang mga sugat. At matapos talian, gamutin yung kanyang mga sugat, dinala niya sa isang bahay panuluyan, ang tao na iyon at patuloy na inalagaan. Amen. Tiniyak niya muna yung kalalagayan ng tao pong iyon. Iyak niya muna yung kalalagayan ng taong iyon bago niya iwan. At ang sabi niya, may iniwan siya para sa tao pong iyon at kung may kakulangan yon sa pagbabalik niya, pupunuan niya pa din. Amen. Nais ko pong ipatanaw po sa inyo na ang sabi nga, tinubos tayo ng Panginoong Hesus buhat sa kamay ni Satanas. Tinubos tayo ng kanyang banal na dugo para na kung saan mailagay niya tayo doon sa isang buhay na maranasan natin isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Tatanawin po natin dito sa Samaritano pong ito. Yung taong binugbog ng mga tulisan ay nasa kamay ni Satanas. Amen. Nasa kamay ni Satanas, kaya makikita natin kung ano yung hindi maganda na nangyayari sa kanyang buhay. Pero ang ginawa po ng Samaritano nung sandali na yan, nung makita niya yung kalalagayan ng taong iyon, nilapitan niya, ginamot niya lahat ng sugat, tinalian ang mga sugat, inalis niya nung sandali na yan at dinala niya sa isang lugar, sa bahay panuluyan at inalagaan niya yung tao pong iyon. Anong ginawa po nito?
Dahil sa pag-ibig, mayroon yung Samaritano doon, taong nakahandusay. Dahil sa habag na mayroon po ang taong ito, ang Samaritano doon sa tao na binugbog ng mga tulisan at iniwan na tila baga patay na nung sandali na yan. Dahil sa kanyang pagmamahal, mga kapatid, tinubos niya. Dahil sa kanyang pagmamahal, at yung pagmamahal po na yon ay ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang ginawang mabuti. Mabuti sa taong iyon. Nung gawin niya yung mabuti sa taong iyon, yung kabutihan niyang ginawa, mga kapatid, ang siyang tumubo sa taong iyon sa kamay ni Satanas. Narinig niyo po, yung kabutihan niyang ginawa sa taong iyon, ang tumubo sa kamay ni Satanas sa taong iyon, para na kung saan yung mabuti, mga kapatid, yung buhay na dapat para sa tao pong iyon ay maibigay niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Natubos yung taong iyon buhat sa kanyang kalalagayan kung saan mapapahamak sa pamamagitan ng mabuting ginawa ng Samaritano. Bawat taong may sakit na walang pambiling gamot at nabibigyan mong pambili ng gamot, tinutubos mo sa pangitan ng mabuti mong ginagawa sa kamay ni Satanas. Bawat taong nahihirapan, minsan wala kain, hirap dahil nasa kamay ni Satanas. Bawat pagkain, tulong na ibinibigay mo sa kanila para makakain, tinutubos mo sa kamay ni Satanas dahil sa kabutihang ginagawa mo sa tao pong iyan. Amen. Nanawa yung gawaing iyan, huwag natin pagsawaan gawin. Amen. Si Kristo ang tagapagligtas, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kapag napanumbalik nyo ang isang tao buhat sa masama niyang pamumuhay, inililigtas mo ang kaluluwa nito. Amen. Itinutubos mo paano mo siya na ipapabalik buhat sa masama niyang pamumuhay sa pamamagitan ng ginagawa mo na mabuti na siyang umaakay sa puso niya para kumilala sa ating Panginoong Kristo, para madama ang pagmamahal ni Kristo sa kanyang buhay, mga kapatid. Yan ang nais ni Kristo. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kung ako'y naparito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod, para tumubos, para kunin ang tao sa kamay ni Satanas. Sabi ng Panginoong Hesus, gawin niyo rin iyan. Gawin niyo rin iyan. Amen? Lahat tayo tinawag ng Panginoong Hesus sa gawain pong ito. Amen? Tinawag tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi para magiging ikakasira ng sino paman, kundi para po sa ikakabuti ng bawat isa, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, buksan po natin ang pananaw natin dito. Ang sabi ng Panginoong Hesus, matitiis niyo ba ang hirap na titiisin ko? Yung hirap na titiisin ni Kristo, alang-alang sa mabuting nais niya gawin sa buhay po natin. Maraming kalaban ang mabuti sa daigdig pong ito. Amen? Maraming kalaban ang mabuti sa daigdig pong ito. Subalit mga kapatid, kaya mo bang ipaglaban ang mabuting iyan? Alang-alang lang minsan sa isang taong kinakailangan matubos natin sa kamay ni Satanas na ang tanging paraan, yung mabuting maari mong gawin para sa Kanya. Amen. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Paglilingkod. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung nais niyong marating yung upuan na yan, na sa tingin ninyo kapag kayo nakaupo diyan, dadakilain kayo, luluwalhatiin kayo, magbibigay iyan sa inyo ng karangalan para sa inyo, ipinaparating ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Hayaan nyo na ang inyong mabuting gawa ang magdadala sa inyo sa luklukang iyan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag kayong magsawa.
Di po ba? Minsan maraming pagsubok. Sa ating mga mahal sa buhay, maraming pagsubok. Gagawin natin ang lahat, pero minsan marami pa rin pagsubok. Pero huwag niyong indahin ang pagsubok. Amen? Enjoy niyo yung mabuting dapat gawin. Na nais ng ating Penso Kristo, magiging kalakasan at kagalakan ng puso natin gawin kahit anumang pagsubok ang ating pagdaanan. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Damhin nyo sa buhay nyo ang mga kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesus, isa lang ang kanyang tiyak. Gumawa man tayo ng masama, darating ang araw, pasasalamatan mo pa rin siya. Dahil tinitiyak ng Panginoong Hesus, kahit anong sama ng tao, gagawin at gagawin ni Kristo ang mabuti para sa taong iyan. At pagdating ng panahon, pasasalamatan siya ng taong iyan. Kikilanlin ng taong iyan yung kanyang kabutihan, kikilanlin ng taong iyan ang kanyang pagmamahal. At yan ang nais ng Panginoong Hesus. Ano mang ginagawa sa atin na masama, sikapin mong gawin ang mabuti ng pagdating ng panahon, pasasalamatan ka ng taong iyan. Patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. We will serve the Lord, every trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generations. We are the sons of God. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. And for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord.
Yan ang sinasabi ng lingkod ng Diyos na si Joshua. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi kabiguan para sa kanyang buhay. Ang paglilingkod sa Diyos ay tinatanaw niya ay katuparan ng kanyang mga pangarap na mabuting sa kanyang buhay. Kaya para po sa lingkod na ito, ang kanyang buong sambahayan ay nais niya maglingkod sa Diyos. Hindi kabiguan para sa kanya ang gawin ang mabuting nais ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok. Alam niyang may tagumpay at may maganda at mabuting nakalaan sa kanya ang Diyos. Ang natatanaw ng lingkod na ito na naghahangad na mapaglingkuran ang Diyos, ang natatanaw niyang mabuti, tanawin natin sa buhay natin. Walang ibang makapagbibigay ng anumang makakabuti sa atin, maliban ang Diyos, na siyang nagmamay-ari ng ating buhay. Na kapag sinunod natin ang kanyang kalooban, hindi niya tayo pababayaan. Ama naming nasa langit, narito kami ngayon sa iyong banal na harapan at patuloy, O Diyos, na pinasasalamatan ka. Lahat ng iyong kabutihan ginagawa sa buhay namin. Walang katulad na kabutihan na kami po'y tawagin mo sa iyong banal na gawain. Kami pagkatiwalaan mo maglingkod sa iyo. Sino kami para pagkatiwalaan mo? Pero dahil sa iyong kabutihan at kagandahang loob, minarapat mo kaming maging lingkod mo, minarapat mo kaming magiging anak mo, upang patuloy naming maranasan ang mga kabutihang iyong ipinangako. Ama naming nasa langit, dalangin namin. Patuloy mo kaming hubugin. Patuloy mong abutin ang puso po namin. Kung anumang katigasang umiiral sa aming puso, sa aming kalooban, Panginoong Jesus, tulungan mo kami na makatigasan ito, Diyos, ay mapawi sa aming puso. At patuloy kami magkaroon ng hangarin at pusong laging sundin, hangarin ang nais mong mabuti. Hinihiling ko dakilang Ama naming nasa langit, ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang patuloy manatili na humawak ng aming buhay. Dalangin namin, Panginoong Jesus, huwag mo kaming bitawan. Huwag mo kaming bitawan, Panginoong Jesucristo. Huwag mong hayaan mapalayo po kami sa iyo. Dahil wala kaming magagawa kung kami mapahiwalay sa iyo, Panginoong Jesus. Pagbuksan mo po ng pintuan ng puso mo ang bawat isang naririto ngayon, Panginoong Jesus. At anumang kahilingan, ipagkaloob mo, Ama naming nasa langit. Linisin kami ng banal na dugo ng Panginoong Jesus at inihiling namin, manatili sa amin ang paghahari ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Jesus, tanglawan mo kami yun ng iyong liwanag. Patuloy kaming lumakad ayon sa iyong banal na katwiran. Ingin niyo sa Panginoon ang nais niyo ngayon. Taas natin ang ating mga kahilingan, ang lahat ng inyong nais na kahilingan sa Panginoong Jesus. Kahit anong hirap ang dinanas ng Panginoong Jesucristo sa daigdig na to, hindi siya nailayo, hindi siya napigilan ng mga kahirapang iyan na tayo po'y mahalin. Kung napagtagumpayan niya ang mga kahirapang iyan para lubos na kung saan maipakita sa atin ang kanyang pamamahal, patuloy na padama sa atin iyan sa pangitan ng patuloy na pagkakaloob sa atin ng ating mga kahilingan. Manalig ka.
ang kahilingang iyan, nakalaan na para sa iyo. Nakalaan na iyan, bago mo palang hilingin iyan, inilaan na yan sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Panandalian natin ibulong sa Kanya ang ating mga kahilingan. Panginoong Jesucristo, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipinahayag mo sa lingkod mong si San Pablo, ano mang aming hilingin at kailangan, sa iyong pangalan ay aming makakamtan. Pinasasalamatan ka namin, Ama, Panginoong Jesucristo, sa katugunan ng aming mga kahilingan ngayon. Pagpalain mong aming buhay habang kami naririto sa bansang ito, at pagpalain mo ang aming buong sambahayan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Kristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let we say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let we say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Stay where you are and we pray Psalm 91. Salmo 91. Awit ang pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ang pagkupkup ang kataas-taasan. At nanatili sa kalingan niya ay makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katsahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na atangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa anumang bagdagdag. At kahit anumang bigat sa salot, di ka madaranas. Lulukuban niya sa ilalim ang kanyang malabay na palpak. Sa kalinga niya ay matiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat sikay ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni ka anumang darating sa ngalot sa pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa samahan mong araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ay biglang patay ang maging 10,000. Di ka matatakot at matitiyak mong di ka maano. Ikaw ay mamasid at napanood niyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo ay nagtiyak sa iyong kataas-taasan. Di ka maabuti na ikaw mapahamak at walang daratal.
Kahit anong uri ang paghihirap sa iyong tahanan, susugurin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako ay sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ang mahabang buhay. Matitiyak na ang tatamuhin niya ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring mapaglapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bawat ito ang aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at kaligtan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, papatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katisbasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Mong pagpalain, simulan at tapusin ang gawa